Ikaw, it's Joey, tumakbo ka lang sa tanong ko. Ha ha ha. Tumawa pa siya. Mahirap kasi tindigan ang doktrina na hindi nagmula kay Kristo dahil ito ay mga kabulastugan na lang na aral. 'Di ba? Colossians chapter 2 verse 8. Pasok na pasok ang doktrina nyo dyan. Isa na namang matinding akusasyon, ang aral daw ng Katolik ay kabulastugan at hindi galing kay Kristo. Nagbigay pa talaga siya ng Bible verse. Nakakaawa ang tao na ito kasi sa totoo lang siya mismo ang natamaan sa kanyang mga salita. Binigay pa niya talaga ang talata na taga Colossians chapter 2 verse 8. Basahin natin. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Malinaw dyan na nag-warning si Apostol Pablo sa atin sa mga walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Binanggit dyan na ito ay tradisyon ng mga tao o aral na gawa-gawa lang ng tao. Hindi ba niya alam na ang aral na mula kay Kristo ay naibigay na niya almost 2,000 years ago? Mula sa panahon ni Jesus noong 33 AD, naipasa sa mga apostoles at mula sa apostoles, naipasa ang aral ni Kristo sa mga early church fathers hanggang sa mga bishops and priests natin ngayon. At almost 2,000 years na itong inalagaan ng Catholic Church hanggang sa panahong ito. Samantalang ang religion niya kailan lang ba sumulpot? 1800s? 1900s? Kaya imposibleng ang religion nila ang nakatanggap ng aral mismo ng ating Panginoong Hesukristo noong 33 AD. Dahil biglang sumulpot lang naman sila, wala silang connection sa mga apostoles. At ang founder ng religion nila ay tao lamang. So, saan sila galing ng doktrina at alituntunin? Sa tao, hindi kay Kristo mismo. Tapos sasabihin siguro niya, sa Biblia galing ang aral namin. Pero ang tanong ngayon, tama ba ang pagkaunawa nyo? Kasi ang Biblia, wala naman niyang bibig. Hindi niya maipapaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang totoong ibig sabihin sa mga nakasulat. Kaya ang founder ng religion nyo ay nag-self-interpret na lang sa Biblia. Ibig sabihin, gumawa siya ng doktrina or alituntunin base sa kanyang sariling pagkaunawa. At yan ang inyong sinusunod, ang aral ng founder ninyo, hindi aral na mula mismo kay Kristo. Halimbawa, si Felix Manalo, ang founder ng Iglesia ni Cristo, may sarili siyang unawa base sa pagbasa niya ng Biblia. Kaya nagtayo siya ng kanyang sariling iglesia, which is ang Iglesia ni Cristo noong 1914. Gumawa siya ng sarili niyang doktrina base sa kanyang pagkakaintindi. Kaya ang sinusunod ng Inc. 1914 ay ang doktrina ni Felix Manalo. Si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist, dahil may sarili siyang unawa base sa kanyang pagkabasa sa Biblia, kaya nagtatag siya ng SDA at gumawa ng sariling doktrina. Kaya ang mga SDA, ang sinusunod na aral nila ay aral ni Ellen G. White. Ganyan din sa Jehovah's Witnesses, dahil ang founder nila ay si Russell, kaya ang sinusunod na doktrina nila ay ang doktrina na ginawa ni Russell base sa pagkaintindi niya sa Biblia. Halimbawa, di ba, iisang Biblia lang naman ang binabasa nila, pero bakit sa saksi, si Jesus para sa kanila ay isang anghel, pero sa Inc. 1914, si Jesus para sa kanila ay tao lang. Iba-iba, di ba? Pero pareho lang naman ang binabasa nila, ang Biblia. May kanya-kanya silang opinion at may kanya-kanya silang self-interpretation. Kaya naman, di porket sa Biblia galing ang aral nyo, ay tama na ang aral dahil pwede siyang ma-misinterpret. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang sulat, sinasalita niya ang mga bagay na ito. Ilan sa mga ito ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga hindi naturuan at hindi matatag. Ganito rin ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan na ikapapanghamak ng kanilang sarili. Ibig sabihin, kung hindi kayo naturuan, huwag kayong mag-self-interpret sa mga nasulat na mahirap unawain dahil maaring ikapahamak yan ng inyong mga sarili at maaring may madamay pa kayong iba. Kawikaan chapter 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang tamang pagpapaliwanag ng Biblia ay hindi dapat manggaling sa sariling opinion or sariling interpretasyon. Ang katotohanan ay mahahanap natin sa simbahan na siyang suhay ng katotohanan. Unang Timoteo chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Malinaw dyan na ang haligi at ang suhay ng katotohanan ay ang iglesia ng Diyos.
Hindi ang Iglesia ng Diyos na itinatag ni Avelino kasi 1954 lang naman yan lumitaw. Ang Iglesia ng Diyos na sinasabi dyan sa Biblia ay ang Iglesia na tatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo noong nandito pa siya sa lupa. Year 33 AD sa pamamagitan ni St. Peter at hanggang ngayon ay buhay na buhay pa at pinangalan ng Catholic Church pagkaraan ng ilang taon. Kaya naman, nag-warning si Apostol Pablo dyan sa Colossus chapter 2 verse 8 na mag-ingat upang hindi mabihag ninuman sa mga tradisyon na gawa-gawa lang ng tao. Iyan ang ibig sabihin dyan. Kung ang founder ng religion nyo ay tao lang, ibig sabihin ang doktrina o aral nyo ay gawa-gawa lang ng tao. Iba ang Catholic Church dahil ito ay naturuan at napasahan ng aral mula mismo sa ating Panginoong Hesukristo at mga apostoles. At tanging Catholic Church ang makakapag-interpret ng tugma kung ano nga ba ang nilalaman ng Biblia. Dahil iyan ay binigyan ng authority ng ating Panginoong Hesukristo mula kay St. Peter at naipasa ito sa kasalukuyang Pope ng Catholic Church na si Pope Leo XIV. So, ano-ano nga ba ang mga tradisyon o alituntunin na nagmula mismo sa ating Panginoon na wala sa mga sektang gawa lang ng tao? Ito ang mga yon. Ang 7 sacraments na ibinigay ng ating Panginoon at makakamtan natin ito sa Catholic Church.